Hello, naririnig niyo po ako? Yes, loud and clear. Hi, good evening. Hello po, good evening po. Good evening. Asan ka ngayon? Nasa Taiwan po. Ah, Nakakaba. Taiwan. First time natin mag-usap? Opo, first time lang po. Ah, First time ko lang din po dito mag-call sa mga ganito manood. so, okay lang sa'yo to? Tuloy natin? Opo, okay lang po. Ilan taon ka na? 30 years old po. Ah, at anong pangalan mo? Call me na lang po EJ. Ano spelling nun? May H. EJ-H-A-Y. Hindi kita maintindihan. Naka-headset ka ba? Hindi po, naka-loudspeak. Huwag ka mag-loudspeaker. Hello po. Ano yung spell ng EJ, ma'am? EJ-H-A-Y. Kasi kung naging lalaki ako, gusto ko yun yung name ko. Okay. Alright. Kailan ka pa nasa Taiwan, EJ? Since 2023 po. 2 taon na. Okay. Magti 3 years this 2026. Okay. O nga pala, December na pala, no? Oh, Lapit na pala. pangatlong Pasko ko na po na wala sa mga anak ko. Sakripisyo. Kaya nga po, wala po akong choice. Kumbaga, syempre, meron naman din po makita sa Pinas. Kaso nga lang pag-iisipin mo na iniwan ka lang ng walang-wala. Parang gagawa ka na ibang paraan. So, may anak ka, 3. Ay, dalawa Dalawa po. pala, sorry. Dalawa. Kung susundan ko siya, sabi mo, hindi mo kasama yung tatay nila. Hindi po. Una po kasi siyang dumating po dito sa Taiwan. Okay. Kumbaga, ang sistema po kasi 2022. 2021 pa lang po, mga pandemic, nag-a-apply na po siya. Di, parang noong time na yun, ang hirap parang abutin ng Taiwan. Parang nag-decide na siya na itigil na muna. Tapos, parang siguro inano na din ni Lord na nag-resign siya sa trabaho habang nag-a-apply siya, tapos dumaan ang taon. Kaya na parang napag-decide namin na mag-apply ka na dito sa Pinas, parang huwag ka na umalis. Parang gano'n na din yung inano niya. So, nag-apply siya, pero kinancel niya, parang ganon. Opo, kasi parang hindi siya natatawagan, parang yung ganun po. Tapos Tsaka baka pandemic kasi, parang ganon. Opo. Okay. Tapos po ng 2022, yun po, bigla, nung may trabaho na siya sa Pinas, sa factory din, tapos tumawag yung agency na urgent na, parang ako yung tinanong ng time na yun na, kailangan ko po kaagad ng sagot kung igugo niyo po yung asawa niyo, kasi wala po kami din pera nung, kasi parang naubos na, kasi baby pa yung anak ko doon, nag-aaral pa yung anak ko, parang dumidede, nagagatas kahit nag-aaral na kasi yung panganay ko. Same agency na pinag-applyan niya. Opo, same agency. Tapos Ikaw yung nakuha. Opo. Okay. Na urgent daw. Tapos tinanong po ako na igugo mo po ba yung asawa mo, kasi kailangan ko ng sagot kasi ibibigay ko sa iba yung slot. Kumbaga napaisip ako, happy ko. Noong time na yun kasi, marami na sa akin nakapagsabi ng feedback ng Taiwan na once na nag-Taiwan, parang asahan mo na may masisirang pamilya, parang ganun. Ha? Parang ba't ko pa iisipin niya kung ikagaganda naman ng buhay ng mga Saan mo anak ko. narinig Kasi yan? Baka sabi matakot nga, naman hindi yung mga may daw niya jowa. gagawin niyo kasi sa Pinas pa nga lang, hirap-hirap, kukuha ka pa ng babaeng gagastusan. Parang ganun na lang. Tapos po, pinantahan ko siya kaagad doon sa trabaho niya. Sabi ko, tumawag yung agency. Na sinabi ko doon sa agency na go po ako. Sige po, bukas po, pupunta po siya dyan for interview. Kung maselect man, diretso medical, nagdala po kami ng pera. So agad-agad? Nga po, na-select siya, ganyan. Hello? Na siya. Hello? Kumbaga, nag-apply siya ng May. Na-select siya ng May. Hello? July, nakaalis na din siya kaagad. Teka lang guys Hindi niya akong marinig. Hello po, nagko-call ended. Hindi, binaba ko kasi hindi mo ako marinig. Nag-hello ako eh. So sorry po. Okay lang. Kasalanan ng messenger kanina pa yan. Ngayon, ano yung agad-agad umalis siya?
Ano po yun, 1 month process po. Pagka po talaga urgent kasi yung ano dito sa Taiwan, 1 month process lang po talaga makakaalis ka. So Pagka nauna kompleto siyang yung umalis, requirement sa madaling sabi. po. Nauna siyang umalis. Opo, nauna po siyang umalis. Tapos Okay. po, pagdating niya po dito sa Taiwan, okay po yun. Siya po nagsabi sa akin na on call anytime. Talaga po on call kami anytime na kahit saan, andun lang yung cellphone. Kahit andyan kami, naglilinis, yung mga bata naglalaro. Mm. On call lang. Tapos, dun siya umalis. Nung mga bandang August, nagsabi siya na lagi na niya akong inaaway. Tapos sabi niya tutulog na daw siya ng maaga dahil pagod sa trabaho. Ano, parang 2 buwan lang yun ah. 1 buwan. Oo, yun nga po. Sabi niya tutulog siya, pagod siya. Samantalang lagi naman po namin ginagawa kahit pagod siya, natutulog siya, naka-on call. Kasi siya yung may sabi na parang pag pag pinapatay ko, ayaw niya nang pinapatay talaga eh. Kasi minomonitor niya kami. Ala. Tapos nagbago yun, 2 months. Yun August na yun. Tapos, Ang bilis naman, no? opo, napakabilis po. Yun po pala, yung mga naging tropa niya dito, mga binata pa. So ang conclusion mo, nagpiling binata rin. Opo, maano po kayo sa dahilan niya sa akin nung time na nakapaghiwalay po siya na hindi ko talaga malubos isip na bakit Nakipaghiwalay ganun siya. yung pa. Nakipaghiwalay siya. Oo po, di ba po yung ano po na yun, no, na nagbabago na siya. Tapos po sabi niya sa akin, lagi na kami nag-aaway. Tapos sabi niya sa akin, wala daw signal, ubos na daw yung load niya. Kakaload pa lang po niya, 1 day pa lang. Pag po talaga wala ka sigurong alam, talagang naniniwala po ako sa kanya na nauubos yung load. Yung po pala doon, dito, only po siya ng may only siya ng 3 months, may only siya ng 1 month. Ibig sabihin, ayaw ka lang niyang kausap talaga. Hindi po, yun po pala, may nakakausap na po pala siyang iba. May nakilala na po siya dyan sa Taiwan. Mas Kumbaga, gusto niyang kausap na yon kaysa ikaw. opo, tapos po di ba po dati po kasi may mga another call pa. Pagka nag-call ka, nag-another call. Yung time na po, yun noong August na hindi na siya nagparamdam until ilang months. Nagparamdam na siya ng October. Ha? Pero lagi ko siyang chinachat na babaliw na ako. Bakit hindi siya nagpaparamdam? Di naman kami nag-away. Pero meron siya sa akin isang sinabi na nag-iisip-isip lang daw siya. Sabi ko, bakit ka nag-iisip? Ano kailangan mong pag-isipan? Wala naman tayong, yun po pala, yung mga tropa niya doon, mga binata. Nagdi-disco sila, gumagala sila, nagiinuman doon sa apartment ng tropa niya. Ganun po, sabi ko, ano yun? Bakit ka kailangan mag-isip? Tapos po one time, nung... Sige lang, nakikinig ako. Hello? Hello, narinig mo ako? Hello? Alam mo, ikaw, messenger, duduruin na kita. Promise. Oo. Duduruin na kita. Yeah, tapos po yung mga kasama niya binata. Sige lang, tatawagan lang kita ulit pag naputol Tapos po ulit. yung mga tropa po niya, mga binata, yan, nagkakainuman na sila, punta sila ng disco. Tapos po yung, balik po tayo doon sa yung October na, yung, nag-chat siya sa akin, sabi niya maghiwalay na daw kami. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi naman tayo nag-away. Alam mo po, nasaktan ako sa sinabi niya. Sabi niya, simula daw po nang pumunta siya sa Taiwan, para daw po siyang nakawala. Naramdaman niya yung kasiyahan, sabi niya. Bakit? Ano bang, nasasakal ba siya sa'yo? Ganon? Hindi po. Kasi nung nasa Pinas kami po, hindi niya ako napagluto ng 7 years. Magsi 7 years po kami, nagpupunta niya. On 7 years sana yung nandito noong September, kaso nga lang nagkakamalabuan na kami. Hindi niya ako napagluto. Yung mga anak ko, maliliit yan. Ako nag-intindi niya, nagagalit yung mga kapitbahay ko pagka kakapanganak ko pa lang ng umaga. Hapon, naglalaban na ako, nakikita ng mga kapitbahay namin. Tapos nambubugbog siya. Tiniis ko yung Naku po. Kasi sabi ko dati noon, na once na nag-asawa ko, magpapakababae ako. Kumbaga, kumbaga magpapakananay din ako. Kasi, wala naman akong kumbaga magtitino ako. Tapos sabi niya,
gusto daw niyang hanapin yung sarili niya. Na sabi ko, bakit gusto mong hanapin yung sarili mo? May mga anak ka na. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, napunta ka lang dyan sa Taiwan. Gusto mo nang hanapin yung sarili mo. Sabi ko po sa kanya. Alam niyo po yung nung hindi ko kilala yung babae, hindi ko kilala. Tapos yung tropa niya, yung pala, yung buwan na September, October, November, nagkakainitan na pala sila nung jowa niya ngayon. Yung pala, nagkaagawan sila. Kaso nga lang, etong tropa niya na to, Kumbaga meron na pa, sila sa company mo, pa daw po silang mapauwi. Kaya po pala hindi tumatawa kasi may black eye. Hello. Po. Sa madaling sabi, nung time na yun, nakikipag-agawan na pala siya sa mga babae. Opo, sa tropa niya. Yung kasabay po niya nag-flight. Pusa. Ayun po. Tapos nung tinuro niya sa akin, ako to babae. Chinat ko po yung babae. Sabi ko, B, pwedeng pakitigilan na lang din kasi pamilyado eh. Kung ano man yung sinabi niya sa'yo na nag-away kami o wala yun, hindi totoo yun. Kasi hindi kami nag-away. Sabi niya, bakit hindi mo tigilan? Hindi ka na gusto, sabi sa akin ng babae. Hindi ka na mahal, di ba? Gumanon pa. Hindi, kasi malamang yun ang sinabi ng asawa mo sa kanya. Di ba? Kaya nga, alam niyo po yung araw-araw ko noon na sabi ko nga po nag-move on ako noon halos 1 buwan lang din kasi bakit ko iisipin? Masakit, oo, pero pag iisipin ko na wala ka namang binubugbog mo naman ako, yung anak ko po kasi pinagkalat din niya na hindi niya anak. Kaya yung babae po, iniinsulto ko ng babae na ikaw nga yung panganay mo, hindi anak niya ni ganyan eh. Sabi ko, okay. Insultuhin mo na ako, wag lang yung anak ko kasi mali yan eh. Kasi nung inagaw mo yan, pinakawalan ko na, di ba? Binigay ko na sa'yo. Oo, kumbaga below. Tsaka kahit ano pa yung away ninyo, hindi dapat madama yung mga bata. Yun po eh. Saka, sabi ko nga sa kanya, insultuhin mo na ako, wag lang yung anak ko. Kasi hindi ako pala patol, hindi kita babatulan. Tingnan mo, madali mo nakuha yung asawa ko kasi wala namang magandang ginawa sa akin yan, kundi bugbugin lang ako niyan. Yung anak kong panganay, nakikita, nagtatago ko sa amin pagka hindi po ako lumalabas ng bahay. Ang ibig sabihin nun, may pasa ako. Nako. Ang ginagawa naman po ng panganay ko, noong time na yun, 3 years old pa lang siya nun eh. Pumunta sa nanay ko, nagsusumbong. Yung nanay ko sisirip sa bintahan na, sabi, alam ko na kung bakit ka di lumalabas. Alam mo po pala, pagka bilang asawa, kahit po hindi na tama yung ginagawa sa'yo, as long na kaya mo depensahan yung asawa mo, wag lang mapasama sa madaming gumagawa niyan, hindi lang ikaw. Ilang beses ko na narinig yan. Ganun po yung ginawa ko. Tapos, ayun na po, no. Hindi po siya nagsustento noon. Simula nung August, hindi na siya nagsustento. 2022, August, hindi na siya nagsustento. Hanggang 2023. Kinontak niya ako nung may nakapagsabi na magtataiwan din ako. Nako. Kinontak niya po ako na nag-advise pa siya, ganito dalhin mo bawal tong ganyan. Yung mga bata, iwanan mo sa maayos na Isip ko. Bigla siya nagkaroon ng pakialam, no? Magsalita, hindi ka nga nagsusustento sa ng buhay mo, parang binata, lahat na lang nabibili mo. Pero kami, iniwan niya po kaming wala. Nagbayad ako ng utang niya. Yung mga anak ko dumidedi pa. Kumbaga bigla siya nagkaroon ng pakialam. Opo, nung nandito, nung papunta na po ako dito. Tapos po nung papunta ako dito, nangyari, inaaway ako ng babae nung nalaman niya papunta ako dito. Meron pa ako nalaman na na-receive ko yun na sinabi sa akin ng babae na kasi nagkatalo kami, bakit siya ako tinachat? Kasi nagsisettle kami na paano gagawin sa mga bata kasi aalis din ako. Sabi niya po kasi masusuporta siya. Then nagsuporta po siya nung pagpunta dito ng Taiwan, siguro mga 5 months lang eh. Inaaway ako ng babae once na tinachat ako ng ex ko. Sabi ko nga sa babae, kahit anong gawin mo, hindi mo matatanggal yung ugnayan namin nung tatay ng mga anak ko. As long hindi ko naman siya inaagaw sa'yo, huwag ka sanang nangingialam. Ang kapal naman na mukha ng babae na yun, no? Opo. Hindi ko nga po alam kung bakit. Sabi ko na sa'yo na, bakit hindi ka mapakali? Hindi. Ganun talaga pag insecure dahil syempre alam niyang inang-agaw lang siya.
Sabi nga po niya bago po ko umalis ingat daw ako, sana daw hindi daw po bumagsak yung eroplano. Doon po ko nagalit, bakit ang init-init ng dugo mo sa akin, hindi naman kita inaano, madali mo na nakuha, bakit hindi ka makamove on? Tigas naman ang mukha nun. Tapos po nung nandito na ako sa Taiwan po, lagi po ako pinupuntahan ng ex ko. Yun lang. Pinupuntahan po ako ng ex ko, kaso nga lang po, yung pinupuntahan niya ako, hindi, magkikita po kami 1 oras sa labas dahil yung employer ko, caretaker po kasi ako. Ngayon, tanong, Pero yung ba't kayo caretaker nagkikita? Sabi po kasi niya, tingnan daw, pero ako po ayoko po makipagkita, pero si pinipilit po niya, baka daw pag nagkita, baka magkaayos. Sabi ko sa kanya, wala na ako magkakaayos. Pero nakikipagkita ka. Pero po, nakipagkita po ako. Tapos nung nakipagkita po ako sa kanya sa may park, sabi ko, kala ko pag nakita kita may mararamdaman ako. Wala na ako. Umiyak siya noon. Sabi ko, kala ko nung una, mahal pa kita. Yung pala siguro na-miss lang kita. Sabi ko sa kanya. Pero wala na. Sabi niya, gusto daw niya ayusin yun sa amin. Sabi ko naman sa kanya, kung gusto mo ayusin yun sa atin, alam mo dapat mong gawin. Ayusin mo muna yung sarili mo. Total, yan naman yung gusto mo. Hanapin yung sarili mo. Hiwalayan mo yung babae, pero hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Kasi once na nakipagbalikan ako sa'yo at niloko mo at di mo din pala kayang tiisin na hindi mo ang babae, talo na naman ako. O di gusto mo pala kasi nagbigay ka kondisyon eh. Opo, pero hindi po niya inano yun. Kumbaga, tinaray ko lang po sa kanya. Naku, tigilan mo ako. Hindi mo tinry yun. Gusto mo yun. Tigilan mo, isa ka pa. Oo nga po. Ginusto ko. Umiiyak naman din po ako na iniisip ko din naman na... Nagkikita kayo? Nagkikiss kayo? Ay, hindi po. Hindi po. Ito po, Papa Jack, matatawa ka po. Di ba po lagi niya ako kinakontak? Tapos dito kasi may parang apartment dito. Ang tawag dito transient. Kumbaga, daily. Pinoy din, mga hindi sila umuwi ng araw-araw, pinapatransitan nila daily sa gusto mag-transit kasi mahal ang hotel. Tapos po, inano niya ako, lagi niya ako inaaya doon. Sabi ko naman sa kanya, kilala mo ko inano ko po talaga siya, pinarangka ko sa kanya na hindi porke tatay ka ng mga anak ko, maghuhubad ako sa harap mo. Ito lang sasabihin sa'yo, di bali nang makipag-sex ako sa iba, wag lang sa'yo. Kasi kahihiyan ko na yun eh. Lahat ng paninira, ginawa mo na sa akin, tapos ganun na lang. And, yan, tama, po, ganda mo doon sa... ganda. Yan. Niremind pa? Sabi ko, ganda mo doon. Hindi po. Totoo naman po kasi below the belt naman po yung panlalait naman niya sa akin. Tama naman. Sabihin niya dun sa Tama yung babae, naman. sabi sa akin ng babae, ininsulto pa ako ng babae po, Papa Jack, sabi ko sa'yo, sabi niya sa akin, sabi ni ganto, maluwang ka na daw, hindi ka daw masarap. Sabi ko doon sa babae, meron bang ikaw yung kasama sa kama, tapos sasabihin yung ex yung masarap? Sabi ko, obsessed na yan. Sabi ko sa kanya, obsessed ka na. Ewan ko ba doon sa babae na yun, bakit masyado siyang nasa kanya na. Sige, ayoko mag-react ha, kasi sarap-sarap na yung pinag-uusapan eh. Okay, tapos. Okay, sabi ko sa Papa Jack, ko na po, Papa Jack, ipas ko na po. Wag, tagalan mo, okay kami dito. Kasi po, Papa Jack, ganito po yan. Sinat na naman po kasi ako na ex ko dahil magbabakasyon siya nung August. Kasama yung babae. Okay. Pero ang tagal po namin, di ulit nag-contact nun. Kumbaga, kinokontak niya ako, kinukulit niya ako. Uuwi daw sila, hihiramin daw yung mga bata. Isa lang lagi ko sinasabi, hindi ko ipapahiram. Bakit? Hindi ka nga nasusustento eh. Hindi naman pwedeng ganun-ganun lang yung kadali. Kasi napakahirap sa akin lahat na binitawan ka na, pinamigay ka na, sana nagpakaama ka na lang, nagpakamabuting tao ka na lang sa akin. Sabi ko po tapos sa isang conversation, kami lang yon sa account ng tatay ng mga anak ko. Nagkakainitan kami, nakisali doon yung babae. Nakisali doon. Sabi ko, paano nakisali? Bakit? Inagaw, parang same Nakichat siya, same account. Di ka hawak niya kasi account nung ex ko. Kumbaga nababasa niya, pwede siya mag-chat doon. Nagulat ako, sabi ko, ba't andito ka na naman? Nakikichat ka na naman dito? Ano na naman problema mo? Sabi ko sa kanya. Andun na yung
Hindi ka ba makamove on? Sabi sa akin. Sabi ko, hala, ikaw nga to nakikihimasok dito sa chat namin. Sabi mo, ako hindi makamove on. Sabi ko, huwag kang mag-alala, nasa yun na. Saka wala kang karapatan mga ilam dito kasi ang usapan namin sa mga anak namin. Bakit ba lagi kang ako nakikiepal? Andun na yung ininsulto niya ako na hindi na daw ako mahal. Bakit pa daw ako naghahabol? Eh, hindi naman po ako naghahabol. Sila naman yung contact ng contact sa akin. Tapos po, andun na sa, nagka-insultuhan na po, Ito namang ex ko, pogi siya. Sabi niya, TI kayo, magsitigil na kayo. Para kayong mga tanga, nagtatalo Wow, pa siya kayo pa yung dito. gano'n ha. Siya yung Sabi punot niya dulo sa ng... chat, Siya pa yung ito gumano, siya yung babae, punot dulo ng tigilan lahat, chat. no? Tapos ako naman chat, Ay, hindi ako narinig. ano Hello? yung babae mo, Hello? tigilan mo, masyadong Hello? pakialamera dito sa chat. Di naman Hello? inaano. Ako, Di sali ako sa makamove usapan. on, Hello? natayo na nga. Hello? Sabi ko doon sa Sali ako. Hello? Hanggang sa binalak Hello? na, sabi ng ex ko, kung ayaw mo ipakita Hello? yung mga bata, sige, huwag mo ipakita. Tawagan ko lang po ulit. Hindi ako kasama sa usapan eh. Ano ba yan? Ayan, sorry. Nagbubunga nga ka na putol. Okay. Game. Tuloy mo. Game. Sorry, hindi ko makontrol yung boses ko dito kasi ako mag-isa eh. Pag nandito amo ko, mahina. Ayun. So, sabi ko sa kanya, sabi niya, nagsitigil na kayo. Kung ayaw nyo, binalak na. Kung ayaw nyo magpakita yung bata, wag, binalak na. Ang ginawa ng babae, kinabukasan, in-unblock. Kinat ako, ininsulto na naman ako, hindi siya siguro nakagante sa mga sinabi ko sa kanya na iyon na yung ex ko, pinagsawaan ko na yan, naanakan ko na yan, ng dalawa. Parang gano'n. Gano'n yung sinabi ko sa kanya. Masaba din ugali mo. Hindi po. Kumbaga, pang palakas loob ko na lang din. Hindi, yun. na-trigger ka na lang din siguro, Opo, para matigil na siya. Hindi ko alam kung saan gagaling yung niya. Kasi, sa totoo lang, dapat labas na siya pagka-abot sa mga anak namin eh. Tapos po, ayun na. Kinat niya ako, ininsulto niya ako. Sabi ko sa kanya, magpakasal ka na kasi, o kaya magpaanak ka na, para hindi ka na na-obsess ng ganyan na wala namang mag-aagaw dyan, hindi ko na maagawin niya kasi importante sa akin yung mga anak ko. Kung gusto niya magpakaama siya, kaso gusto ko na sa legal. Gusto ko, may kausap na ako attorney doon, pag umuwi siya, kausapin niya, makapag-settle siya doon. Makikipag-usap ako, settle. Ayoko na yung verbal kasi nakakapagod. Ang dami yung sinasabi. Yung magsusustento, pag gusto lang, pag hindi na. Ayun na po. Tapos bigla niya sinabi nung babae na, alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya sa akin, sabi ko, ano yun? So sabi ba namin, alam mo yung panganay mo, hindi kamukha nung una mong kinasama, sabi niya sa akin. Doon na po nag-trigger ako. Doon ako mura ng mura. Sabi ko, sa tagal ng panahon, insultuhin mo na ako, wag lang yung anak ko. Andun na, nagalit na ako. Tawa-tawa siya dahil nakuha niya yung inis ko eh. Nakuha niya yung inis ko eh. Ang ginawa ko, pinost ko. Pinost ko sa social media pero limit lang kasi alam kong mababalikan ako kasi bawal dito sa Taiwan yung mga ganyan eh. Napapauwi, napapadeport. Pinost ko yung mukha niya. Ang nakalagay doon, bakit hindi ka matahimik? Kumbaga post lang yung for warning eh. Kasi nakalock profile siya for 3 years eh. Hindi ko siya ma-PM. Wala akong parang makontak siya. Ni pangalan nga niya, hindi ko alam eh. Pinost ko siya. Stalker pala siya eh. Nakita niya. Nag-trending siya eh. Ayun. Winarning ko lang siya, bakit hindi ka matahimik? Nasa iyo na. Bakit? Lagi mo na lang akong ginaganyan. Insultuhin mo na ako, wag lang anak ko. Basta limit lang yung word na sinasabi ko doon kasi alam ko mababalikan ako. Anong nangyari po, Papa Jack? Noong time na yun, tumawag sa akin kinabukasan yung OWA. Yung OWA dito na, sabi sa akin, may nagpapulis daw sa akin. What? Natay doon ng mga anak ko, kilala mo ba itong ganito pangalan, itong ganyan. Sabi ko, yes po. Tapos sabi, kasi ganito yan, pinapulis ka dahil daw pinost mo. Sabi ko, ma'am, pinapulis po nila ako. Sana naisip din nila yung ginawa nila sa akin pang iinsulto. Unang-una, pinost din nila ako. Opo, pinost ko sila. Pero worst naman po yung pinost nila sa akin na
ano ko dito, pila-pila sa akin yung mga lalaki. Ano daw ako, POK daw ako, POK. Basta worst po yung mga sinasabi. Alam mo yung nanay ka ng mga anak mo, tapos sasabihan ka ng gano'n ng ex mo, tapos kinukusinti niya yung babae sa social media. Buti ka mo. Kilala po ako ng mga friends ko na sabi, may dami account na ginamit yung picture mo, tapos ang gara ng mga sinasabi sa'yo. Yun, in-screenshot ko po kaagad yun. Nagpapulis din ako. Tapos po siguro mga ilang months umusad yung kaso nung sa akin. Una sila nagkaso, kaso yung kanila, hindi nila ako makasuhan kasi yung address ko hindi nila mahagilap. Yung kanya, alam ko po kasi syempre okay kami nung pumunta siya dito. Kaya alam ko yung address niya. Yun nga po, nag-hearing kami. Nung naalam ko na kasuhan nila ako, hindi ko sila kinontak. Hindi ako humingi ng pabor, hindi ako nagsorry. Kasi alam kong kaya kong ilaban kahit hindi ako naglaban ng kaso. Nung ako na po yung naglaban ng kaso, nag-hearing, nagkita, first time namin nagkita ng babae. Yung ex ko, sorry, sinabi niya sa akin na isettle na daw namin para daw dun sa babae, para na din daw sa anak ng babae. Doon ako nagalit, sabi ko sa kanya, bakit ko isisettle? Bakit iniisip mo yung kapakanan ng babae? Samantalang dapat inisip niyo yan nung bago niyo ako kinasuhan at inisip mo may anak ka sa akin. Paano kung napauwi ako ng Pinas, di ka naman nasusustento, ano ibubuhay ko doon? Tapos nung kayo na naagrabyado, hihingi kayo ng sorry, mangungulit kayo sa akin. Yung ex ko lang po yung nangungulit, pero yung babae talaga matapang, kahit po nung nakita ko ng personal, matapang talaga siya. Hindi lang talaga ako pala patol, kasi babae yun kahit papaano. Hindi ko na lang po siguro nag-iugali, para sinabi ko na lang sa kanya na parang nag-sign din ako. Nung time na yun, umiiyak ako kasi pag nakikita ko yung ex ko, naiiyak ako kasi naaawa ako. Kasi ama siya ng mga anak ko Kasi paano gagawin ko po? Na sa lahat-lahat ng ginawa niya, dati, 6 years, magsi 7 years, puro bugbog. Hindi nga ako napaglutuan. Parang hirap alam mo yung, gusto mong maging matapang, huwag siya patawarin. Parang nagbigay ako ng sign ko noon, umiyak ako bago kami pumasok doon sa prosecutor ko. Pag humingi ng pasensya tong babae, patatawarin ko. Pag tinanong ako kung gusto isettle ko. Pero yung babae yan, sama ng tingin sa akin, tinlalapit sa akin yung ex ko kasi nga humingi siya ng settle. Pero yung babae galit. Ang sama ng tingin sa akin. Pero hindi naman ako nagsasalita. Hindi ako, kasi iyok pumatol. EJ? Po. Ba't mo ako tinawagan? Kasi po naguguluhan ako kasi gusto kong patawarin yung ex ko. Mm-hmm. Kaso, parang hindi nila ako titigilan as nung hindi ko sila binibigyan ng leksyon. Saka nalaman ko din po, may nagsabi din kasi sa akin, di ba po sinabi ko hindi ako magsisettle. Hintay na lang na second hearing, sabi nung pagkatapos nun. Tapos kinausap niya ako ulit, sa second hearing, please, isettle na natin to. Parang nauutunan naman ako, ganyan-ganyan na, parang lumambutan naman yung puso ko. Sige, kahit ako hindi humingi ng tawad yung babae, patatawarin ko kayo. Basta, yung sa mga bata, ayusin na lang. Tapos po, sabi ko, bigyan ako ng sign. Tapos yun, may nagsumbong sa akin na inuuto lang po pala nila akong dalawang magjowa na alam ng babae na inuuto ako nung ex ko na pinupuntahan ako para utuin ako. Tapos babalikan nila ako. Kasi yung saan sabi nila sa akin, yung kinaso nila sa akin, inurong nila. Tapos yun pala hindi. Kumbaga, pag inurong yung akin, babalikan nila ako. Kasi gusto nila talaga ako mapauwi ng Pinas. Sinat pa nga po nila yung ate ko na yung kapatid mo si Yuson Pinas. Hindi ko alam kung saan po nang gagaling. Saan ka nag-work ngayon? Po? Saan ka nag-work? Sa Taiwan po. Alam ko Taiwan, ano ka ba? Kayo na pa kita kausap, nandiyan ka sa live natin, nakalagay Taiwan, no? I mean, gaano kalayo ka from the job of your ex? Same po kami ng lugar. I mean, in the same company?
Hindi po. Ano siya factory siya. Ako, caretaker ako. Kasi hindi ako masilik-silik sa ano. Kasi Wait lang, nagkaroon ako nervous. mamaya ka na sumingit na mga ibang topic mo. Ako Sige naman, po. oh. Sige po. Same company kayo? Hindi po. So, walang... Factory siya, caretaker ako. Hindi po kasi company yun eh. Oo, hindi lang naman yung tanong ko eh. Sige po, sige po. Sorry. Same company kayo? Hello? Hindi po. Yun. Hindi kayo same company. Tama? Opo. So walang dahilan na magtagpo ang landas ninyo kung tumigil ka makipag-away. Opo. O di tumigil ka makipag-away. Tinigil ko na po. Kasi hindi po talaga ako sa kanila nakikipag-communicate hangga't nang i-block ko lahat. Ewan ko po ba yung babae talaga gumagawa ng way para kontakin ako. Siguro minsan nag-uusap sila. Siguro hindi sila nagkakaintindihan tapos ako'y ginugulo. Sorry, mali yung intindi ko siguro o mali yung kwento mo o baka... Ganito ano. Unang-una sa lahat. Sige po. O gusto mo ikaw na lang lahat. Ako ba ikaw? Hindi po. Hindi, nakikinig po. Kasi may... Ako na? Opo. Okay. Unang-una sa lahat, EJ, na aawa ko sa'yo kasi ikaw yung nakawawa dito eh. Tama, no? Opo. Iniwan ka, sinasaktan ka, niloko ka, pinabayaan ka, inabandon na ka, sinalo mo ang lahat ng obligasyon. Tama? Opo. Itong away mo between you and yung makapalang mukha na babae yan, hindi mo na kailangan yan eh. Pwede mo lang i-block eh. Pwede mo na lang magkausapin eh. Opo. Ganun po yung ginawa ko. Hindi, po. nakikipag-away ka. Nakikipag-away ka. Ay, opo. Yung sa yung ako po yung una nag-post. Siguro, inano ko naman din po yun. Para Hindi yun ang point ko eh, di ba? Ang reklamo mo kasi ngayon, nasa gitna ka ng away na hindi mo kailangan. Tama? Opo. Yun yun eh. Ibig ba sabihin kapag pinikong ka ng buong mundo, papatol ka at magreklamo ka na nakikipag-away ka na, ipamatol ka eh. Ay, ano po, Papa Jack. Kasi ganito po yan, Papa Jack. Nung time po kasi na nagkasagutan po kami, hindi ko po in-expect. Kasi po nag-trigger ako na i-post ko siya pero limit lang. Hindi ko na-expect na ipapapulit nila. Wag mo na pangatwiranan yun. Wag ka isa dalawang tao lang ang ano, wag mo na pangatwiranan yun. Imbis Kasi po Papa Jack. Ay nako EJ, alam mo hindi ko matatapos sa iyo kung hindi ka makikinig sa akin. Opo. Imbis na ikaw yung tama, naging mali ka patuloy. Opo. Imbis na ikaw yung tama. Ikaw na nga yung tama talaga dito eh. Ang ending, naging mali ka patuloy. Tama? Opo. Oo. Kasi pumatol ka, naiintindihan kita eh. Kaya lang wala ka sa Pilipinas eh. Kung nandito ka sa Pilipinas, eh di sige. Hindi ko yung sabing tama, pero mas safe ka dito. Kaya nga po. Tingnan mo, anak ng pusa talaga. Hindi ako matapos-tapos. Sige po. Matatapos ba ako, ma'am? Nakikinig po ako. Ayoko, nagtatampo na ako. Kailangan ko ng tuto. Hindi po. Sorry po. Para po kasi yung parang po meron lang po ako hindi nalinaw. Ano yun? Kasi po, nag-file po sila ng kaso sa akin. Kaso wala po silang ma-file sa akin na kaso. Kahit gusto nila po nila akong kasuhan. Kasi po, wala pong address. Wala silang maibibigay na letter sa akin na may ipapadala. And your point? And then, inaware lang nga po ako ng OWA na kinasuhan daw po nila ako. Bali, nung nakita ng OWA, yung mga post nila sa akin na grabe talaga at naintindihan ng OWA bakit ko nagawa. Na kung bakit ko na-post, tapos tinignan ng OWA ko ano yung pinost ko, sabi niya, kaya mo tong ipanalo, kaya mo tong ilaban. Kaya ang gawin mo, pumunta ka din ng pulis, ibigay mo yung side mo. Kasi, pag hindi ka lumaban, mapapauwi ka kasi ipipilit nila yan eh. Ipipilit po nila yan. Di ginawa ko po, nag-file po ako ng case. Ang sistema po ngayon, yung akin po yung umusad.
Nung umusad po yung kaso ko, nagparamdam na naman po sila sa akin para humingi ng dispensa. Kaso po, yung babae po, hinihintay ko na mag-sorry sa akin bago mag-first hearing. Pero wala naman pong nangyaring ganun na siya pa yung galit na may pinaplano Yun ang po sila problema sa dito, akin. EJ. That's the problem here. Okay. Ako papatapusin mo ako, ha? Opo. Yung babaeng yan, yung makapal na mukha ng babaeng yan, pinipilit niya maging parte ng sitwasyon. Tama? Opo. Nung sinagot mo siya at pinatulan mo siya, ginawa mo siyang parte ng usapan. Opo. Imbis na hindi mo pinansin. Halimbawa ngayon, kinasuha mo sila, tama? Opo. Okay, hindi ko alam kung gusto mo ituloy yan, karapatan mo yan. Di ba? Ang point ko, kaya pinapatigil kita kasi unang-una, wala kayo sa Pilipinas, nakakahiya kayo dyan. Yung ugali ninyo na away, yung chismis, yung mga katsipan ninyo, dinadala niyo sa ibang bansa. Nakakahiya kayo dyan. Oo, may OWA tayo dyan. Pero yan ba ang pagkakaabalahan ng OWA? Yung mga walang kapararakang pagpapatol niyo sa bawat isa? Ano pinunta mo dyan? Hindi mo kailangan tong stress na to. Kasi feeling ko ngayon, ang hinahabol ni EJ, makagante. Opo. Yun ang laman ng puso mo eh. Yun ang laman ng puso, makagante. Tama? Hello? Ano po? Yung mag-sorry lang po talaga yung babae. Paano kung ayaw niyang gawin? Habang buhay ka maghahabol? Hindi ka matatahimik? Ano ba pinanta mo dyan? Trabaho. Alam mo sa sarili mo na kahit anong gawin niya, inagaw niya yan. Kung magiging matagumpay yung relasyon nila, and so well and good for them. Lang po eh. Kung gusto mo na matahimik yung buhay mo, mag-disassociate ka sa kanila. Tinanong kita kanina, isang kumpanya ba kayo? Hindi po. Magkalugar, okay, magkalugar. Walang paraan na magkita kayo kung ayaw niyo magkita. Ano to niya? Nagugulat ako sa'yo. Ang kondisyon mo para itigil yung kaso ay mag-sorry yung babae. Hindi naman dapat yun ang kondisyon eh. Alam mo yung babae yan, ikaw nagbigay ng importansya sa malanding yan eh. Ang dapat kondisyon mo, magsustento yung asawa mo. Yun dapat ang kondisyon mo. Dapat yun ang pirmahan niya. Hindi yung ano mapapala mo sa mag-sorry yung babae? Ha? Opo. Wala kang mapapala doon, may stress ka lang. Alam ko gusto mo na, siyempre, nasaktan ka, na-offend ka, tama? Opo. Okay na, nakaganti ka na, i-post mo na yung mukha. Alam na ng mundong malandi siya. Gets na ng lahat. Opo. Pwede mo nang tigilan yon. Ang dapat pinipirma mo sa OWA, yung sustento. Pag hindi yung sustento, pang-uwiin mo yung lalaking yan sa Pilipinas. Ganito po Tata Jack. Singit ko lang po yung sa sustento po. 3 beses na po siyang kinausap ng OWA about sa sustento. Ang sabi sa akin ng OWA, ma'am, Lakasan mo. wala na tayong magagawa. Kasi hindi talaga siya nag-aano sa amin na magsustento. Mali ang OWA. Hindi pa pwedeng tama yung OWA sa part na yan. Sabi daw po ng OWA, umuwi daw po ako ng Pinas para magkaso, doon na lang daw po ako magkaso. Kaya nga nandyan sila eh. Hindi ka ba nila kayang tulungan sa part na yan? Ilang beses ko na din po. Hindi pa pwede. Kailangan ka nilang tulungan. Kaya sila naandyan eh. Hindi sila tama dyan. Yun dapat ang ano mo, yun dapat ang kondisyon mo. Bakit sasabihin ng OWA hindi ka nila pwede tulungan? Eh anong ginagawa nila dyan?
Ewan ko po doon sa lalaki na yun, sinasabihan pa ako mukhang pera, wala mo ako na Hindi ko na kailangan marinig yan, EJ. Alam mo yan, yan ang problema sa pinapatuloy mo mang ganyang kachipan. Kung cheap, kung walang kwenta yung ugali ng lalaking yan sa mga kilos niya at pinatulan mo, pareho kayong walang kwenta at cheap. Kaya nga po, hindi na ako na ngayon nag-reply sa mga chat niya. Hindi naman, pati yung sinabi mo na, nalaman ko po sinabi ng, nakikinig ako sa'yo, sinabi po ng kay isang common friend namin na pinapaikot lang nila ako magjowa, pati ibang tao kasali na. Ibig sabihin, ganun ka, chinichismis mo rin yung sitwasyon mo sa ibang tao. Wala kang papala dyan. Naandyan ka sa Taiwan para maghanap buhay. Kaya nga po. Chismosa ka din. Hindi po Papa. Hindi, ano po yun eh. Ang tawag dito. Ang hirap po. Okay, pangatwiran na mo sa akin yan. Paano malalaman ng isang tao yung panig ng dalawang tao? Yun lang po talaga, Papa Jack, yung nakakausap ko. At siya, O bakit, di ba, bakit mo kailangang ikwento pa? Ay, alam mo yung tao yan, connected dun eh. Ba't mo ikukwento? Hindi mo, alam mo, kayong mga OFW, ikaw AJ, hindi madali ang buhay nyo dyan. Tama, mali? Mahirap. Mahirap buhay nyo dyan. Bakit pahihirap mo pa yung sarili mo? Kaya nga po. Bakit magdadagdag ka pa? Kung gusto mo ituloy ang kaso, ituloy mo yan. Pero dapat ang kondisyon mo, sustento. Yun may pakinabang ka doon. Eh, nung sabi naman po kasi dito ng police, inano ko din po yan na sabi nila, hindi daw po nila under yun. Kasi sa Pinas daw po kasi. Okay, yung mga tawagan mo bata. yung pagpatulong ka sa OWA. Patawagan mo yung yung agency ng asawa mo. Kasal ba kayo? Hindi po. Oh, okay lang. May birth certificate naman yung mga anak mo, di ba? Opo. Sa kanya po lahat Ayun. Tawagan mo ang agency. Hindi mo pwedeng walang kapangyarihan ng OWA dyan. Pag nasa ibang bansa ka, sakop ka ng OWA, period yun. Yun nga po eh. Kaso yun po yung sinabi niya na wala daw po silang magagawa. Tawagan mo Hindi yung daw po talaga tawagan mo yung nabibigyan. yung agency. Trabahuin mo yan. Obligasyon niya sa mga anak mo yan. Pero huwag mo na isali yung babae. Huwag mo na pansinin. May pinapansin mo, nagpapansin sa'yo yan eh. Pinapagod mo yung sarili mo dyan. Pinapagod mo sarili mo dyan. Imagine mo itong kawan na to, kaya nilang aksyonan yung chismis online na pinost, nila kayang anak ng pusa naman itong pa. Kahit man lang i-assist ka nila o kahit na i-point ka to the right direction, di nila gagawin. 3 beses na po kasi ako sa kanila nagpatulong na baka po yung sustento. Tuloy mo yung kaso mo, ilagay mo sa kondisyon mo yan. Opo. Tapos, Papa Jack, singit ko lang po. Di ba po kasi nagda-doubt po ako kung sino yung nagsabi doon sa babae ng ganun chismis. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, sino nagsabi ng ganun na pinagkakalat na ganun yung sa anak mo? Alam niyo po, sabi niya sa akin, hindi, huwag mo idamay dito si mama. Ako nagsabi nun dahil magkaaway tayo. Stop na, Kaya stop. ko lang Stop. nasabi yun sa babae. EJ, stop na. Hindi importante yan. Opo. Yan, tinan mo, yan. Yan mga ganyan. Sinira mo nang kita. Yan, bumalik ka lang sa ganyan. Anak ng pusa namang attitude yan. Uy, pahihirapan mo sarili mo. Mahirap na nga yung sitwasyon mo dyan. Kakasabi ko lang. Singit ko lang po ha. Isa ka pa eh. Kakasabi lang natin. Oo ka ng oo. Papa Jack, ang sarap po pala masampal ng salita. Kakasabi ko lang sa'yo na wag mo nang tigilan mo na yan. Isingit ko lang po ha. Anak ng pusa.
Naunawaan ko na po. Nandiyan ka para maghanap buhay. Yung hanap buhay mo, hindi nga madali yan eh. Diba? Dapat namimiss ko na po yung mga anak ko. Maliliit ko pa iniwan. Bakit mo dagdagan ng ng bigat ng puso yung nagdadaanan mo dyan? Kung gusto mo ng katahimikan, iwasan mo yung gulo. Ngayon may kaso kang sinampa, 'di ba? Nagpurso, 'di ba? Po. Yun. Sabihin mo sa tatay ng mga anak mo. Okay, sige, atras ko 'to. Para di ka papauwi. Tawagan mo yung agency mo. Ipadiretso mo sa akin yung bahagi ng sweldo mo para sa mga anak mo. Pwede 'yan. Pwede 'yan. Paano po yun? Pwede 'yan. Tawagan mo agent kayong dalawa. Hindi po pwedeng wala siyang ambag sa mga anak nyo, no? Pwede yan. Kasi nung lumapit din po ako sa agency niya, sabi nila, wala daw po sila magagawa. Ang tatamad naman ng Hindi ba, Ate, kung walang kwenta yung agency na yan at walang pakinabang yung OWA sa part na to, alam mo, kung hindi gagawin ng OWA ito dyan sa Taiwan, kahit man lang tulungan kanila ng proseso. Kaya nakauwi ng Pilipinas. Pag po may... Saan? Hindi ko pa po masasabi. Kapag umuwi ka ng Pilipinas, magpunta ka ng DSWD para sila mag-letter sa agency. May na po ako, kompleto na po ako ng papel kasi po na nagbakasyon sila, kumausap po ako ng attorney. O yan, tuloy mo yan. Nagpadala ako ng demand letter dun sa kanya kasi alam ko na uuwi. Kaso hindi niya ni-receive yung papers, itinago nila at dininay na hindi nila na-receive. Yung kinausap po namin yung nag-deliver na rider, may picture, na-receive ng kuya niya. Kumbaga ang sistema po pala binaliwala kasi wala naman po ako doon sa Pinas. Pagbalik mo na iusin mo yan. Pero ilaban mo yan. Yan ang pagkaabalahan mo. Yan ang dapat mong pinagkakaabalahan. Naintindihan mo? Sabi po ng attorney ko na marami ka na ebidensya. Once na umuwi ka, pwede mo na Okay, yan ang pag-aabalahan mo pag uwi mo. Sa NBI, Okay? hindi na siya makakabalik. Yan ang pag-aabalahan mo. Matapang Hello? EJ? 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 Hello po? Ano ba yan? Duduruin ko na talaga si Messenger. Makulit ka talaga. No po. Yan ang pag-aabalahan pag-uwi mo, ha? No po. Yan ang pagpaguran mo, yan ang yan ang pagtuunan mo ng pagod mo para sa mga anak mo. Hindi na nga po siya kilala ng mga bata eh. Hindi mo nakasalanan yung part na yan. Sinusumbat pa niya po sa akin yun. Mm. Hindi na daw siya kilala ng mga anak niya. Kasi hindi ko daw pinapakausap. Sabi ko, sana nagsuspento ka. Kasi dalawa tayo dyan eh. Hindi ko naman pinagdamot yung anak niya. Yung pakiusap ko lang Lakasan mo, ma'am. Hindi ko naman po pinagdamot yung mga bata. Kumbaga, sabi ko sa kanya, magulang tayo. Tama naman. Ako, I am completely on your side sa part na yan. Yan ang pagpaguran mo. Ha? Apo. Yan ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi na kayo pag-away ka dun sa ng agaw sa'yo. Anong katsipan yan? Ano ka ba? Malinaw po ko din. Katsipan yan. Tsaka mahiya nga kayo. Nasa ibang bansa kayo. Yung mga katsipan nyo sa Pilipinas, yung dalhin dyan. Iwanan nyo dito yan. Nandito kayo sa Pilipinas. Sige. Lahat ng katsipan nyo, gawin nyo dito. Nasa ibang bansa kayo, iwanan nyo dito yan. Pag sila yung mga nagpupunta sa Pilipinas, ginugulo tayo dito, nabibusit tayo sa kanila, ibigay natin yung respeto sa bansa nila. Magdala ng malas sa kanila. Away-away ka dyan, di kayo nahiya. Kaya nga po, isa ka, si Patola ka. Trigger lang po talaga ako ng anak. Kahit na, ilulugar mo yan. Okay? Opo, bahala na sila.
Sige, regard sa mga anak mo ha. Opo. Ingat ka palagi dyan ha. Thank you po, Papa Jack. Bye-bye po. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas God din. bless.